Ah, anong tanong mo, Mark, sa, sa, makikita ka eh. Okay lang makita ka? Ito, sir. Mark, pag-initan ka eh. Ano yung tanong mo regarding sa, Catholic, ha? So, anong masasabi ko sa Catholic? Well, ito hindi pa napakinggan ng kahit kanino to. Pero, siyempre, bilang mga Pilipino, iba tayo sa mga ibang lahi na pagdating sa pananampalataya. No? So, masabi ko lang, tulad ng nagsuna si Duterte, President Rodrigo Duterte, which is, masasabi natin isa sa mga kasamahan natin yan sa isang organization. Our support is full para kay President Duterte. Pero, alam natin na talagang napaka-masugid yung or aggressive yung masigasig yung kumpanya niya laban sa mga masasama. Yan ang inilagay natin, inilagay ngayon sa mga tao na paniniwala. Pero, kung ako, sa pagbasa ng Biblia, o kaya sa pakikinig at pagbabasa ng Biblia, nadagdagan yung kaalaman sa paghanap natin ng tama or katuwiran or kabutihan. So, yung sinasabi nating ano masasabi ko ngayon sa pagsulpot or kay paglaganap ng Katolisismo sa ating bansa, masasabi nating tahasang pananalita. Ito'y isa sa pinakamalaking problema. Kung Biblia ang pagbabasihan, salita ng Diyos ang pagbabasihan. Dahil wala lang tayong karapatan magsalita ng anumang laban kahit kanino sa tao na nanggaling sa ating sarili. Dapat, Diyos lang din ang dapat humusga bawat sa atin. So, yun din gagamitin ko rin yung salita ng Diyos na hindi pwedeng pintasan kahit sino man. Na kung magsasabi rin ako ng kabaliktaran nun, lalabas na isang kasinungalingan. So, ano masasabi ko ngayon sa Roman Catholic Church or Katolisismo? Ito yung masasabi kong isa sa masasabi nating malaking problema sa ating bansa. Ang relihiyon ang nagpabagsak at nagpapahina sa ating bansa. Mababasa rin natin sa Biblia yan. Hindi na lang muna natin halongkatin dahil kulang ta sa oras. So gusto ko lang ibibigay sa iyong buod. Anong nandoon sa Biblia mababasa kung kailangan natin basahin. So dahil ako kasi sa panahon ngayon, mula nung maliit pa ako hanggang lumaki na, wala naman nagsasabi sa akin yan. Wala akong pinanapakinggan tao na ganun-ganun ka tindi na pala ang nagawa ng isang relihiyong ito kung Biblia ang pagbasihan. Masasabi natin ang Roman Catholic Church, ayon sa salita ng Diyos, kung yan ay gagamitin nating batayan na hindi nakapagsinungaling, ang Roman Catholic Church ay isang iglesia o masasabi nating samahan or kaya yung pamunuan or kaya isang kapangyarihan na unang-unang isa sa mga lumalabag sa aral ng Diyos mismo. So, alam na ng mga tao yan. Alam na rin ang ibang relihiyon niya. Marami na rin nagpapatuyan hanggang ngayon ang mga puno ng Romano na nandito ngayon sa atin na kumakalaban pa nga sa pamumuno ni Duterte, hindi talaga kasang-ayon ngayon sa bagong pananaw, lalo na sa death penalty. Yung pagpatay sa mga masasama. So, maraming issue. Ako naman, sa side ko, sa ganong klaseng political issue, naniniwala ako na bawal talaga ang pumatay. Dahil utos ng Diyos yun. Pero, ito'y isang masasabi kong maling paniniwala na sasabihin mo, bawal ang pumatay
sa isang namumuno sa gobyerno na nagpapatupad ng isang batas. Lalo na kung ang mga pinapatay ay ang mga tao ay mga rebelde, mga taong gumagawa ng kasamaan sa kapwa-tao. At sana nga itong mga tatawag natin mga drug addict. So, hindi pa rin yun ang punto ko kasi political issue yun. Dahil natanong mo na rin yung tungkol sa Romano na kapangyarihan ng relihiyon, masasabi kong napakalaking kasamaan ang nagawa ng isang relihiyong ito sa ating bansa na hindi lingid sa lahat ng karamihang Pilipino. Ito'y tahasang pananalita na may basihan tayo na mababasa. Anong kasamaang malaki na nagagawa ng Romanong ito? Unang-una, sa doktrina, ang batas, pinalitan nila. Hindi lang yun. Ang pinalitan ng Romanong ito, kung babasahin natin yung buod ng isang nakasulat na mababasa natin sa Biblia, sa Ebanghelyo, o kaya sa Bagong Tipan, o Testamento, or New Testament, sinabi doon na pinalitan nila ang Diyos ng isang larawan ng tao. Ang katotohanan ng Diyos, pinalitan nila ng kasinungalingan. Kung uunawain mo yung salita na yun, declaration yun o kay pahayag ng Biblia yun. Anong merong mabuti sa isang relihiyon na lumaganap at nag-impluwensya sa karamihang isipan at puso at damdamin ng mga tao na mismo ang Diyos ay pinalitan dahil sa mga larawan? Hindi na pinag-usapan nating doktrina ang pinalitan. Mismo ang Diyos ang pinalitan. At maliwanag na nakasulat sa Romans o sa Roma 1:18 hanggang 30. Roma 1:18 hanggang 25. Ulitin ko, nakasulat yun sa Roma 1:18 hanggang 25. Yun yung mga matagal na nakasulat sa Biblia na hindi ipinangaral at ipinarinig sa ating mga Pilipino ng mga Romanong kapangyarihang relihiyon na yan. Na ngayon, kung babasahin mo, kahit nasa Biblia ang Romano, mababasa mo talaga yun. Meron tayong Biblia dyan na nagsasabi sa Tagalog na ang galit ng Diyos ay nag-umpisa sa langit, nagmula sa langit. Dahil sa mga kasamaan ng mga taong ito, bagamat kilala nila ang Diyos, ibig sabihin, kilala talaga, naintindihan nilang mayroong Diyos, ay hindi nila ipinagmalaki ang Diyos na tulad ng Diyos. Ano dapat ipagmalaki sa Diyos? Na ang Diyos ay manlalalang at hindi siya nilalang. Na ang Diyos ay nasisira. Hindi siya katulad ng larawan ng taong nasisira. Ang declaration o pahayag nakasunod, pinalitan nila. Sa English, they exchanged the glory of God. Sa madaling salita, they exchanged the greatness of God. Ano ang greatness of God? Na hindi siya katulad ng larawan ng tao na pinaluluhuran ng Romano ngayon. At sinabi ng Diyos sa kasunod na mga talata, lahat ng mga sumasang-ayon at gumagawa niya, puspusin ko sila ng kasamaan. Pupunuin ko sila ng kasamaan. Lahat ng kasamaan nandyan sa kanila. Pangako ng Diyos yun. Sumpa ng Diyos yun. Sino ngayon ang tatayo na mamumuno sa isang gobyerno na isa ang tabi mo ang ganong klaseng katotohanan na sa kabila ng kumpanya nating sumpuin ng kasamaan, kung hindi natin bigyan ng pansin ang kasamaang nagawa pala ng relihiyon na nagpukaw ng damdamin ng Diyos sa galit na mula sa langit na nagpasama ng bawat tao. Paano natin matamo o maabot yung tinatawag nating katuwiran o hustisya na pangkalahatan at pangmatagalan? Nakuha mo?
So, ano ngayon ang nakikita nating problema? Yun ay, masasabi ko lang, dapat naintindihan ng mga Pilipino na masasabi natin tahasan, panluloko sa kapwa-tao yung sasabihin mong sa Diyos ka. Sa Diyos ang pinalaganap ng mga aral. Kung mismo ang Diyos pinalitan mo ng larawan. Ano ibig sabihin ng panalitan? Tinanggal mo. Para bang meron kang cellphone. Pinalitan mo ngayon siya ng isang bagay na mas mura pa kaysa cellphone. Siguro pinalitan mo ang cellphone ng isang masasabi natin, ano bang mas mura pa sa cellphone? Baso. Isang bagay na mas mababa ang halaga. Diyos, palitan mo ng larawan katulad ng taong nasisira. Ang malala lang, palitan mo ng isang nilalang. Nakuha mo, right? So, yan ay dapat sa intindihan nating mga Pilipino na yan ay isang katotohanang masasabi natin na mamayani sa atin ngayon sa kaisipan ng tao na okay lang ang ginawa nila. Pero yun palang katotohanan ng Diyos, kung salita ng Diyos ang ating pakinggan, galit. Galit ang Diyos. Sinabi niya sa Roma 18. At dahil sa galit niya, pinapasama niya ang mga tao. Puspos ng kasamaan. Bakit? Pinalitan nila ang Diyos. Sino? Yung mga itong pinalitan ng mga larawan ng taong nasisira. Pinagsilbihan nila. Pinanalanginan. Niluluhuran. Kaya mga demonyo di naman lumuluhod sa Diyos yan. Na nasa langit. Hindi nga lumuluhod kay Kristo yan. Si Kristo, na anak ng Diyos, yun pa ang pinaluhod ng demonyo. Nung sinabi ng demonyong, nung sinusubukan si Kristo or tinitempt siya, na kung ikaw ay anak ng Diyos, yung mga bato na yan, gawin mong mga tinapay. Sabi ni Kristo, ay tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang. O hindi, pati sa mga salita ng Diyos. Mga salitang nanggaling sa kanyang bibig o sa bibig ng Diyos. Di ba? So, ano kasunod? Kung ikaw ay anak ng Diyos, tumalon ka. Kasi nakasabi na sasaluhin ka ng kanyang mga anghel. Sagot naman ni Kristo, di ba nasusulat din na huwag mong subukin ang Diyos? Itong matindi. Sumamba ka sa akin. Lahat ng mga ito meron sa mundo, ibibigay ko sa iyo. Di ba? Ano sagot ni Kristo? Nakasulat. Isa lang ang dapat mong sambahin. Ang Diyos. Kasi ang word na sambahin, kung titingnan mo sa Griego sa pinakaunang language yan, dahil doon nag-umpisa yan, worship kasi yan eh. Ang kahulugan niyan, lumuhod ka. Proskonios. Lumuhod ka sa akin. Sabi ni Kristo, isa lang ang dapat luhuran, ang Diyos. Yan ang ginawa ng mga tao ngayon. Ng relihiyon nga nanggaling sa kanluran. Nag-invento siya ngayon ng mga larawan. Na yun na may dahilan, imbis na matuwa ang Diyos, kabaliktaran. Imbis na matuwa ang Diyos, kabaliktaran. Galit. Dahil sa larawan. Bakit? Unang-una, pinalitan nila ang Diyos na hindi nasisira na isang larawang masisira. Na ang consequences, ang maging bunga nito para sa atin ay isang kalagim-lagim ng mga kasamaan. Dahil ang galit ng Diyos, nagbubunga ng hindi kabutihan. Wala namang galit na hindi nagbubunga ng kabutihan. Pag galit ka, kailangan mo siguro patayin yon, di ba?
Kailangan mo makasakit ka sa Kanya. Kailangan makapinsala ka sa Kanya. Nakuha ko yung sabihin ko na. So, ang Diyos naman, dahil ang Diyos, alam talaga naman niya na kung wala ang Diyos, tuloy-tuloy tayo sa kasamaan na maging sanhi ng ating namang kaparusahan. At ang kaparusahan yan, totoo yun dahil sinabi ng Diyos yung salita ng Diyos. Nakuha mo yung sabihin ko. Ano ang, bakit kailangan nating ipahayag yan? Dahil sinabi ng Diyos, puspusin ko ng lahat ng kasamaan. Ang sino man gumawa nito, at lalo nang hindi lang ang gumagawa, pati na rin ang mga sumasang-ayon. Kaya tanong ko nga, hindi kasi ako sang-ayon doon sa panindigan ko. Kaya, ito'y dapat maging pangbukas ng kaisipan o kaunawaan o damdamin ng mga tao na kung gusto talaga natin ng pang malawakang kapayapaan, kabutihan na dapat maghahari sa atin, dapat mawala yung kasamaan. Nasa atin ang susi. Kung lahat tayo ay magkaisang huwag lumuhod sa mga larawan. Kung lahat tayong magkaisa, lumuhod sa iisang Diyos na nasa langit, na hindi katulad ng larawan na ginawa ng relihiyong Romano na nagpalit ng kadakilaan o kalawalhatian ng Diyos bilang manlalalang. Anong mapapala ng isang bansa, ng isang relihiyong naghahari sa politiko at sa gobyerno na ang Diyos mismo pinalitan? Ayon sa husga ng Diyos, sa kanyang judgment na mababasa sa Biblia. Dahil ang Biblia, ang Ebanghelyo, salita ng Diyos na mas nakatataas pa sa mga husga ng tao at anumang nilalang katulad ng mga anghel. At sinabi niya, lahat sila papasasamain ko. At pinalitan nila ng larawan ng tao. Inalis talaga. So, hindi naman nagsisinungaling yung salita ng Diyos. Maliban na kung di tayo naniniwala doon. Yun ang hindi pinalaganap sa atin ngayon. Sa pinalaganap na katotohanan noon. Na ngayon, tahasan talaga nating sasabihin dahil tama yung sabi ni Duterte na I believe or I acknowledge, tinatanggap ko ang katotohanan ng separation of the church and the state. Separation of the church and the state, but not the separation of state and God. Kasi ba yung separation of the church and the state, yung church kasi mga tao ng Diyos yan eh. Pwede mo i-separate sa state yan according to according to our constitution o sa saligang batas. Pero, sino maghihiwalay ngayon? Sa Diyos at ang Estado. Anong kapangyarihan makapaghiwalay? Ang Estado pag may-ari ng Diyos. Lahat ng authority, kapangyarihan pag may-ari ng Diyos. Sino man, walang makapaghiwalay. Kahit anong batas ng tao, walang taong makapaghiwalay o kapangyarihan ng tao at ng anghel ang makapaghiwalay ng Diyos at ang Estado. Nothing can separate God and the state. And the state is composed of people living within, which is governed by a power through the government. So yun ang state. The people are governed by it according to the political organization na tulad sa atin is democratic tayo, di ba? So, yun yung definition of state. So, who can separate the state and God? Yun sabi ni Duterte. Yun nagustuhan ko dun sa Sonay. That as I believe that the principle under the constitutional guarantee
the church and the state is the church and the state is embodied in the Constitution. The separation of the church and the state is embodied in the Constitution, but it does not carry with it the separation of the state and God. Kaya, well, kung tayo naniniwala sa Diyos na nandito sa ating bansa, din dapat lang naman ipagmalaki natin ang Diyos. Sabihin natin lahat yung mga bagay sa mga taong nilalang, pati na sa mga anghel na lumalabag sa aral ng Diyos o kaya sa kanyang sa batas ng Diyos. Ano yung nilalabag nila? Wala na masyadong doktrina ang mga pinag-usapan. Unang-una lang, bakit ninyo pinalitan ang Diyos ng mga larawan? Anong karapatan niyo ngayon na magturo ng kabutihan sa mga tao kung ang Diyos mismo ang inyong pinalitan? Nakuha mo, Mark? So, I believe, meron nakalagay kasi sa Ecclesiastes 3, may panahon para manahimik. Diba? Meron din panahon para magsalita. It is not only applicable doon sa mga tao, kundi applicable din yun sa Diyos. Nakuha, Mark? So, it is now high time na ang salita ng Diyos, ipalaganap natin at sasabihin natin ng tahasan, prangkahan, para mamulat ang mga tao sa kasalukuyang ngayong ipinamulat sa atin na mali-maling mga doktrina. Unang-una, hindi ko na masyado tinatouch yung maraming doktrinang mali. Wala namang bayad talaga ang binyag. Alam na rin ng mga ibang reliyon yan. Wala rin bayad yung kasal. Wala rin yung bayad ang mesa. Wala naman yan. Doktrina yan. Lahat may mga bayad. Pero hindi na masyado ako nang masakit lang isipin dyan. Naghahari sa atin ang relihiyon na nagkunyari, na nagtaguyod ng kabutihan at katuwiran o tama pananaw sa ating bansa na relihiyon ding nagpalit ng Diyos. A religion that replaced God. Yun lang, pinalitan nila. Meron pa bang mas masama? Na tayo mga Pilipino, naghahanap tayo ng tunay na Diyos. Totoong Diyos na dapat nating luhuran. Pinalitan nila ayon sa salita ng Diyos. So, yun ang problema natin ngayon. At ito'y hindi basta-bastang usapin dahil lahat tayo dito is directly affected. Naghahanap tayo ng kabutihan sa bawat isa sa atin. Diyos na rin ang pangsabi dahil sa kanyang galit, pupunuin ko kayo ng kasamaan. Dahil karamihan sa inyo, pinalitan nyo rin ako. At tingnan mo ngayon, nagsisilitawan yung mga membro ng reliyong masasabi natin, kareliyon din yan, mga drug addict din. Mga kurakot. Di ba? So, that is an objective reality na hindi mo na kailangan patunayan. Nakikita na natin sa media yan. To see is to believe. Nakuha mo? O, kaya yun ang fight ni Duterte na which is now the same religion, antagonized or inaway din siya. Na nagbuklod kay Duterte, nawalan ng pasensya, pati death penalty na hindi naman talaga bawal sa doktrina ng Diyos yan pag presidential or governmental function. Mabasa naman yun sa Romans 13, verse 1 to 5. Na ang presidente, may kapangyarihan siyang pumatay kung kailangan. Iba siyang ministro ng gobyerno. Iba rin ang ministro ng iglesia. Kahit Kristiyano ka pa, kung gumawa ka ng masama, papatayin ka talaga ng presidente. Nakuha. Dahil sa paglabag mo ng batas ng gobyerno. At maliwanag sa Ebanghelyo yun. Suportado ng banal na aral or kay batas ng Panginoong Hesukristo. So, ayaw ko nang masyadong umiikot yan. Sa tanong mo kanina, kung anong masasabi ko dyan, na napakalaking ginagawa ng mali ng Roman Catholic Church authorities. Ang ginawa nila na gusto kong
ulit na bigyan ng emphasis or diin is pinalitan nila ang Diyos dahil sa mga larawan. Yun ang nakasulat. Ulitin ko ang talata, Roma 18 hanggang 26. At ang patuloy, yun yung mga bungang masasama dahil sa paglabag natin, pagpalit ng Diyos sa mga larawan ng kasamaan na magbuklod sa atin ng kamatayan pagdating ng paghuhukom sa itinalagang panahon na darating. Yun lang ang masasabi ko. Kaya, that is the truth. Nakamay?